Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens, mga lolo at lola. Sa araw na ito, ibabahagi at ibabalita ko sa inyo ang magandang mangyayari sa June 13, 2025. Dahil sa June 13, 2025 ay may magaganap po na payout para sa ating mga senior citizens. At ang payout na ito ay para lamang po sa mga qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa video na ito, malalaman ninyo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout, anong oras ba magaganap ang inyong payout, at saan po ang inyong payout venue. Kasama na rin na inyong malalaman ang mga requirements at dagdag paalala na dapat ninyong malaman patungkol sa payout na darating bukas. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension June 13, 2025 payout schedule. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na patungkol sa ating mga senior citizens na malaman mo ang kanilang benepisyo, mga payout at iba pang mga binibigay ng gobyerno, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated ka na taga-upload ko ay makuha mo ang mga videos ko, ang gagawin mo lamang ay i-bell notification mo na. At ngayon, hindi na natin papatagalin na pag-uusapan ang bagay na ito. Kaya't tara na! Ang una sa ating listahan ay ang probinsya ng Cebu sa munisipalidad ng Malabuyok. Sa June 13, 2025 ay may magaganap po na payout sa inyong lugar at ito po ang patunay. Sabi dito, alas 10 ng umaga magsisimula po ang inyong payout sa Poblasyon 1 at alas 2 ng hapon po sa Poblasyon 2. Sa taga Katigbianon, meron po magaganap na payout na second quarter senior citizen social pension payout sa June 13, 2025. Magsisimula po sa 9 a.m. sa CCSC Gymnasium. At sa morning, ito po yung magpe-payout. Sa Barangay Baang na may 157 pensioners, Barangay Poblasyon Oeste na may 140 pensioners, Barangay Mahayag Norte na may 71 pensioners, Barangay Mahayag Sur na may 45 pensioners, Barangay Hagbuayan na may 108 pensioners, Barangay Kambaylan na may 84 pensioners, Barangay Liboron na may 103 pensioners, Barangay Libertad Sur na may 34 pensioners, Barangay Maitom na may 124 pensioners, Barangay Kangiras na may 93 pensioners at Barangay Bagtek na may 121 pensioners. At sa hapon naman, ito na yung mga barangay na magpipayout. Barangay Poblasyon na may 150 pensioners. Barangay Alegria na may 165 pensioners. Barangay Hagilanan na may 119 pensioners. Barangay Sinakayanan na may 121 pensioners. Barangay Bongbong na may 67 pensioners. Barangay Ambuan na may 146 pensioners. Barangay Kandumayaw na may 184 pensioners. Barangay Kauswagan Norte na may 162 pensioners, Barangay Rizal na may 80 pensioners, Barangay Triple Union na may 140 pensioners at Barangay Mantasida na may 121 pensioners. Ang kasunod na lugar na ating pag-uusapan ay ang munisipalidad ng Tagbina. Sa June 13, 2025 sa San Vicente Barangay Gymnasium po magaganap ang payout sa mga barangay na ito. Sa San Vicente, Maglatab, Hinagdanan at Santa Cruz. Sa San Vicente na may 98 pensioners, sa Barangay Maglatab na may 98 pensioners, Barangay Hinagdanan na may 88 pensioners at sa Barangay Santa Cruz na may 82 pensioners. At magsisimula po ang inyong payout mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa lalawigan ng La Union, sa bayan ng Burgos, sa June 13, 2025 ay may magaganap po na payout at ito po ang patunay. Dito po ay may naka-team A at saka B. Sa oras po ng alas 8 hanggang alas 10 ng umaga ang Barangay Dilies, alas 10:20 hanggang alas 11 ng umaga sa Linuan, alas 10:20 hanggang alas 11 ng umaga sa Lower Tumampok,
1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon ang Upper Tumampok, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon ang New Poblacion. Sa Team B naman, 8:00 hanggang 9:30 ng umaga ang Imelda, 9:40 hanggang 10:30 ang Barangay Libtong, 10:40 hanggang 12:00 ng tanghali ang Barangay Agpay, 12:00 hanggang 1:00 ng hapon ang Barangay Bilis, 1:30 ang Dalakdak at Kawayan at 3:00 ng hapon ang Old Poblacion. Ang susunod na lugar na ating pag-uusapan ay ang probinsya ng Cebu sa munisipalidad ng Sambuan sa Barangay Tangbo. Sabi dito, may magaganap po na payout sa second quarter 2025, April to June 2025. Sa June 13, 2025, magsisimula po ang inyong payout 1:00 ng hapon sa Tangbo Covered Court magaganap. Pupunta tayo sa bayan ng Santa Maria sa Lumblon. Ito po yung mag-payout sa June 13, 2025. 8:00 ng umaga ang Barangay Paroyhog at magaganap po ang payout sa Paroyhog Covered Court. 9:00 ng umaga ang Barangay Bunga sa Santo Niño Covered Court magaganap ang payout. 10:30 ng umaga sa Barangay Santo Niño at ang payout venue ay magaganap sa Santo Niño Covered Court. 1:00 ng hapon ang Barangay San Isidro and Concepcion Norte at ang payout po ay magaganap sa Municipal Public Auditorium. 3:00 ng hapon ang Barangay Concepcion Sur at magaganap po ang inyong payout sa Concepcion Sur Covered Court. Isa rin sa mga mag-payout sa June 13, 2025 ang Southern Leyte at ito po ang kompletong detalye na dapat nating basahin. Paalala po sa lahat ng regular pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners, may meron pong magaganap na payout sa June 13, 2025 at mag-antay naman po sa bagong schedule. Sa lalawigan ng Rizal sa bayan ng Montalban sa June 13, 2025, ito po yung mga barangay na mag-payout. Barangay Mascap, ang payout venue ay sa Mascap Covered Court. Barangay Puray, ang payout venue ay sa Puray Covered Court. Barangay Macabud, ang payout venue ay sa Macabud Senior Citizens Office. Barangay San Rafael, sa Diliman Covered Court. San Isidro Sitio Balabag, sa Barangay Annex at ang oras po niyong payout ay 8:00 ng umaga. Sa munisipalidad ng San Fernando, Cebu, meron po magaganap po na payout sa Social Pension Senior Citizens sa June 13, 2025, 8:00 hanggang 5:00 ng hapon at ang payout venue ay magaganap sa San Pedro Gymnasium. Sa lalawigan ng Bulacan sa bayan ng Bukawe, sa June 13, 2025, may magaganap po na payout sa 9:00 hanggang 3:00 ng hapon. At sa Bambang Bukid Road sa bahay ni Pangulong Rodi. Dadako tayo sa probinsya ng Cagayan sa munisipalidad ng Piat. Sa June 13, 2025, ito po yung mga barangay na mag-payout. Sa 8:00 hanggang 12:00 ng tanghali sa Barangay Magiling, sa Magiling Barangay Hall magaganap. Sa 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Barangay Warat, sa Warat Barangay Hall po magaganap. Sa Magiling na may 261 pensioners at sa Warat na may 56 pensioners, doon po ang kumpletong detalye sa June 13, 2025. At yun po ang mga lugar at ang mga oras at ang payout venue na dapat ninyong malaman sa magaganap na payout bukas. At sa mga nagtatanong kung bakit hindi po kasali ang kanilang barangay sa mga na-mention ko dito na mga magpe-payout, ang aking pong masasuggest dahil hindi po lahat ang aking makukuha dito kasi may iba pong mga barangay na ang ginagawa nila ay doon po pinupost sa inyong pong mga barangay. Kaya naman, ang gagawin niyo po ay puntahan niyo po doon sa inyong barangay at tanungin po kung ano po ang update sa inyong Social Pension for Indigent Pensioners nang sa gayon meron kayong idea kung ano ba ang status nito. At ngayon, sa mga nagtatanong ano ba ang mga requirements nito, ito po ang kompletong detalye na dapat ninyong mapakinggan. Dokumento na gagamitin sa pagkuha ng pensyon. Kung senior citizens o benepisyaryo,
Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala po, dahil laganap po ang monkeypox ngayon, ito po yung dapat na tips na pwede kong maibigay sa inyo. Una, kinakailangan po mag-wear tayo ng face mask. Pangalawa, magdala po ng sariling alcohol. Pangatlo, mag-social distancing. Kung ikaw po ay isang pensioners at merong maintenance, please po, inumin niyo po ang inyong maintenance. Kumain po kayo at magdala po kayo ng kasama kung kinakailangan nyo ng assistance talaga. At kinakailangan po mahinahon po at sumunod lamang po sa alituntunin ng payout para smooth po ang transaction. At magdala po ng sariling ballpen
pamaypay, inumin at pumunta lang po sa araw po ng inyo pong payout. At kinakailangan kumpleto po ang mga requirements ninyo nang sa gayon ay magkuha po kayo or ikaw po ang mauna or ma-address po as soon as possible. At congratulations po sa mga mapipayout bukas. And I wish you all the best na mabili nyo po ang gusto nyong bilhin ng mga bagay. And ako lamang po ito, si Roel Mendoza Tanyo, nagpapasalamat sa lahat po ng nanonood ng aking vlog at nagsusubscribe at always po ako nagbibigay ng mga good news para sa ating mga senior citizens. Hanggang dito lamang po ako magbibigay ng balita. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!